Chapter 1. Nakakunot noong tinitigan ni Rinoa ang mga babaeng nagkakagulo sa magazine stand ng grocery store na yon. Akin ang 2 kopya. 3 ang sakin. Hoy, huwag niyo akong ubusan. Aray ko ang paa ko. Naiiling na ipinagpatuloy niya ang pamamakyaw ng mga whitening products sa halip na maging mababa ang tingin niya sa mga kanyang kapwa Eva. Alam na kasi niya kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga ito. Ang Philippine Stats, kung saan na-feature ang mga billionaire boys, ang 6 sa pinakamayamang negosyanteng lalaki sa bansa. She had to read the magazine and the article about them. Pero sapat nang mayat maya ikinukwento iyon sa kanya ng kaibigang si Jeronimo, aka Georgie, ang pinakamagaling na designer sa buong universe according to him. And speaking of Georgie, heto na ang malaki-tikiting kaibigan niya. Nakapilantik ang fake na mga pilikmata nito gaya ng pagpilantik ng mga daliri nito at balakang. Habang naglalakad, "Hola!" bati nitong rumampa sa harap niya. "Are you finished na ba?" "Gornatain, sister. Magpapafacial pa kasi ako." Nagyayaya nang umalis ito. Napabuntong hininga siya. Mabuti na lang at kahit paano ay nasusundan na niya ang kakaibang lengguwahe nito. Kung sa bagay, ilang taon na rin naman silang magkaibigan. "Sandali na lang ako, bakla." Inginuso niya ang mga nagkakagulong kababaihan. Tama ba ang hinala kong ang mga billionaire boys na naman ang pinagkakaguluhan ng mga cheap pipay na iyon? "Oy sister, huwag ka namang ganyan sa mga kafatid natin. Kami naman ay marunong lang maka-appreciate ng mga biyaya ni Lord." Tila nahihiya pang inilabas nito ang magazine. "Sabi ko na nga ba, hindi mo naman kasi ipinagtatanggol ang mga kalahi ni Eva kung hindi ka rin kasali sa kagagahan nila." Inirapan siya nito. Iyan ang mga nangyayari sa mga gaya mong nagpapakaloka sa mga fafa mong masyondana. Marahang dinagukan niya ito. "Hoy, anong masyondana ha? Excuse me, hindi pa matanda si Henrico, no? He's only 30 years old. 30? Yeah, masyondana nga siya. Jeronimo, hands off ka kay Henrico." "Jeronimo?" Sumimangot ito. Ni minsan ay hindi niya tinawag ito sa palayaw nitong Georgie. Matitigan na nga lang si Papa Dennis. Binuklat nito ang magazine. Lumapad ng husto ang ngiti nito nang mapagmasdan ng isa sa mga larawan doon. "Ah, there you are. Yes, I love you too, Papa Dennis. You and I." Sa lakas ng tili nito ay nabitawan nito ang hawak na whitening lotion. Tinakpan na rin niya ang bibig nito upang hindi na nila makuha pa ang atensyon ng ibang mamimili roon. "Jeronimo, ano ka ba? Tumahimik ka nga. Nakakahiya sa ibang tao. Baka isipin nila kinukurot kita sa singit." Agad namang tumigil ito sa pagngangawa ngunit hindi sa paghikbi minus the tears. Ang sarap talagang batukan ng baklitang ito. Sa loob-loob niya. "No, hindi ito totoo. Ako lang ang babaeng nararapat kay Dennis Serrano." Ngawa nito. "Jeronimo, ano ba yung ipinagsisinter mo riyan?" Inagaw niya ang magazine dito at tiningnan iyon. "Wow, he looks better than my parents' driver." "Akin na nga yan, bruha to." Muling nagdrama ito nang mapansin ang larawan doon. "This is not my Dennis, pero fafa rin naman talaga itong si Lantis. Type mo?" "May Henry na ako." "Ano ka ba, sister? I told you, masyonda na ang lolo mong iyon. Besides, si Lantis lang uli ang nakatikim ng mailap mong papuri. Maybe there's hope for you." "Hindi ko ipagpapalit si Henry sa kahit na sinong Poncio Pilato. Hindi naman Poncio Pilato si Lantis. He's just half Japanese." "Well, whatever." Inilipat nito ang pahina sa unang larawan saka humikbi kuno. "Dennis, I can't believe you. Bakit mo ko pinagpalit sa... Sister, ipagtanggol mo naman ako." "Ewan ko sa'yo. Huwag mo nga akong idamay riyan sa kabaliwan mo." "Sister, sige na. Gusto mo nang lumafang, diba? Treat kita. Tom Jones na rin ako eh." "Come on, sabihin mong mas pretty ako kaysa dalahirang ito." She looked at the picture of the happy couple. The caption read, "Billionaire boy Dennis Serrano and entrepreneur Sofia Feliciano will exchange vows in an undisclosed place anytime soon." Pumalatak siya. "Sorry din, sister." Tinapik-tapik pa niya ito sa balikat. "Pero mas pretty talaga sa'yo itong si Sofia. Humanap ka na lang ng ibang mas bagay sa'yo." "Tama ka, sister." Inaga uli nito ang magazine.
Let's see kung sinong fapa ang mas bagay sa beauty ko. Ito, si Zek Marquez. Zek what? Zek Marquez. Ipinakita nito sa kanya ang full page size picture ng isang mestizuhing lalaki. He's not as beautiful as Dennis, but he's super duper mega over gorgeous naman, 'di ba? Natawa siya. Napalo pa nga niya ito hawak ang whitening lotion. My gosh naman sister, hindi akash balat kalabaw na gaya mo kaya careful ka naman sa aking flawless skin. Oh my God, panay pa rin ang tawa niya. I can't believe my cousin let himself be a part of this crazy. Aray! Hinila nito ang kanyang mahabang buhok. Sister, cousin mo si Zek? Why didn't you tell me? Bakit itinatago mo siya sa akin? Tell me where he is. Hindi pwede. Kinalas niya ang kamay nitong nakakapit sa kanyang buhok. Masungit si Zek sa mga taong hindi niya kilala. Hindi ka papansinin nun. It's okay. Ako na lang ang papansin sa kanya. Hindi uubra ang charms mo sa isang yun. Nagdududang tinitigan siya nito. Bakit ayaw mo kaming magkatuluyan ni Zek? May HD ka ba sa Akesh? Anong HD? Hard disk? She waved her hand and turned back to her shopping. Sabi ko naman sa'yo, dapat ay lagi mong iniinom ang gamot mo. Nag-hallucinate ka na naman tuloy. Come on sister, introduce me to him. Nakikisinghot na rin ito sa mga whitening soaps na pinagdadampot niya sa estante. I know we're meant to be together forever and ever. Akala ko ba si Dennis ang gusto mo? Well, let's see. Na-inlove na siya sa ibang hitad. Magpapaksala sila within a month. I have to move on. So I'm moving on. Kailan mo ko ipapakilala sa Papa Zek? Sinulya pa niya ang mga bibilhin. Nang matiyak na wala siyang nakalimutan ay nagtungo na siya sa counter. Huwag mo nang pangarapin si Zek. Georgie followed her. But he's my soulmate. You haven't even met him. I love him. You're crazy. Sa kakukulit nito sa kanya ay hindi na niya namalaya na nakarating na pala siya sa dulo ng pila sa counter. Dahilan upang mabangga ang basket niya ang likuran ng taong nauna sa kanya. Ay naku sorry. Nanggigigil na nilingon niya ngayon ang nakatungangang kaibigan. Heronimo naman, nakaistorbo na tuloy ta. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Mahipan ka ng hangin dyan, ang sagwa ng magiging itsura mo. Agad namang inayos nito ang hitsura, pati ang ngiti. Ngunit wala pa rin sa kanya ang pansin nito kundi nasa likuran niya. Curious na nilingon niya ang nasa unahan niya sa pila kung saan ito nakatunganga. Ang akala niya ay nag-brown out dahil tila dumilim ang kanyang paningin. Yun pala ay natabingan lang siya ng malapad na dibdib ng isang matangkad na lalaking naka-dark blue business suit. When she looked up at his face, she saw the cutest face of a guy she had ever seen. He possessed chinky, smiling eyes, a few strands of hair that fell freely over his rosy cheeks, cute pointed of nose, and sweet-looking lips. Kahit hindi nakangiti ay tila masaya pa rin ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Wow! Ngunit tila siya nakarinig ng nasirang plaka nang may maalalang may kasintahan na pala siya. Sorry nga pala uli. Hinging pa umanhin niya. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Basta mag-iingat ka na lang sa susunod. Kasi baka hindi sanay masaktan ang susunod mong mabubunggo sa pila. Nag-isip pa siya kung tatawa ba o seseryosohin ang sinabi nito. Nagtanong na lang siya. Joke ba yon? Hindi ko kasi alam kung dapat ba akong tumawa. He smiled and his chinky eyes became cute little slits. She heard Gorgeous gasp. Ganon din ang reaksyon ng iba pang customers doon. Namalaya na lang niya na biglang humaba ang pila. Every woman there was looking at him with dreamy eyes. Hindi tuloy niya napigilang magtaka ng balingan ang lalaki. Artista ka ba? Tanong niya rito. Umiling ito saka itinaas ang isang canned beer. Pagkatapos ay inginuso nito ang grocery basket na dala niya. Kailangan mo ng tulong? No. Pwedeng magpatulong? Singit ni Georgie sabay lapag sa 3 whitening soaps na hawak nito. Nabibigatian kasi ako sa mga ito eh. Then let me help you. Nakangising dinampot niya mga hawak nito saka inilagay sa grocery basket niya. Ayan. Georgie scolded at her. The guy chuckled and took the basket from her. Ito na ang nagdala niyon sa counter. Good afternoon, Mr. Nakago. Kiming bati ng cashier. Ito na ho bang lahat?
Yes, thank you. Nakago? Binalingan niya ito. Parang narinig ko na ang apelidong yan. Bruha, ani ni Georgie. Siya si Lantis Nakago, isa sa mga billionaire boys. Siya ba yun? Bakit mas cute yata sa personal kaysa doon sa picture? You think I'm cute, ha? Wika ni Lantis. That was a nice compliment. Thanks. Natameme siya. Pagkatapos ay napatitig dito. Ngayon siya nakatagpo ng isang lalaking hindi lumobo ang ulo nang mapuri ang itsura nito. He was nice too. And so damn cute. Sinabi ng cashier ang presyo ng mga pinamili niya. Pagtingin niya sa wallet niya ay napansin niyang kulang ang cash na dala niya. Nag-a-accept ba kayo ng credit card? Sorry ma'am, cash lang ho sa counter na ito eh. Kung gusto ho ninyo pumila na lang kayo sa kabilang counter. Huwag na, sansala ni Lantis at naglabas ng buong 1,000 piso. Ako na ang bahala sa mga pinamili nila. May pera ako, giit niya, saka binalingan si Georgie. Dagdagan mo na lang ang pera ko, Geronimo, babayaran kita mamaya. Don't worry about it. Pagsasawalang bahala ni Lantis. Minsan lang naman ito at ilang peraso lang naman ang pinamili nyo. It's no big deal. Hayaan mo na nga lang siya, sister. Kung gusto kanyang ilibre, fine. Kung gusto rin niya akong yayain kumain sa labas, very fine. Lantis smiled good-naturedly. Maybe next time when I'm not in hurry. Ito nga ang nagbayad ng mga pinamili niya. Paglabas ay ito pa rin ang nagbitbit ng grocery bag niya. Where's your car? Wala, sagot niya. Wala kasi akong tiwala sa driving skills ko. I don't want to take any risk. Well, kung ganoon, ihahatid ko na lang kayo. Wag na, nagmamadali ka, di ba? Naramdaman niya ang pinong kurot ni Georgie sa kanyang tagiliran. She knew her friend wanted her to take Lantis' offer, but she didn't. Siya nga pala, stay here. Magwi-withdraw lang ako ng pera sa bangko para mabayaran ko ang utang ko sa'yo. I told you it was okay. Libre ko na iyon. Pero lagpas 200 ang presyo nun. Minsan lang may nagsabing cute ako. That was my simple way of thanking you. Wala bang nagsasabi sa'yo kung gaano kakagwapo? Sa wakas ay nakapagsalita na rin si Georgie. What's wrong with this world? By the way, you're the cutest guy I've ever met, as in. Ngumiti si Lantis. Bumuntong hininga naman si Georgie. Kung gusto rin niya akong yayain kumain sa labas, very fine. Lantis smiled good-naturedly. Maybe next time when I'm not in hurry. Ito nga ang nagbayad ng mga pinamili niya. Paglabas ay ito pa rin ang nagbitbit ng grocery bag niya. Where's your car? Wala, sagot niya. Wala kasi akong tiwala sa driving skills ko. I don't want to take any risk. Well, kung ganoon, ihahatid ko na lang kayo. Wag na, nagmamadali ka, di ba? Naramdaman niya ang pinong kurot ni Georgie sa kanyang tagiliran. She knew her friend wanted her to take Lantis' offer, but she didn't. Siya nga pala, stay here. Magwi-withdraw lang ako ng pera sa bangko para mabayaran ko ang utang ko sa'yo. I told you it was okay. Libre ko na iyon. Pero lagpas 200 ang presyo nun. Minsan lang may nagsabing cute ako. That was my simple way of thanking you. Wala bang nagsasabi sa'yo kung gaano kakagwapo? Sa wakas ay nakapagsalita na rin si Georgie. What's wrong with this world? By the way, you're the cutest guy I've ever met, as in. Ngumiti si Lantis. Bumuntong hininga naman si Georgie. At bago pa sila lalong mapahiya sa harap ni Lantis, ay kinuha na niya rito ang grocery bag. Salamat nga pala sa lahat, Mr. Nakago. Next time na magkita tayo ay may pera na ako. Babayaran na talaga kita. Ikaw ang bahala. Itinaas nito ang kamay at isang taxi agad ang huminto sa harap nila. Sigurado kang ayaw mong ihatid ko kayo? Hindi na. Masyado ka na naming naabala. Ako, Mr. Nakago. Singit ni Georgie. Sigurado akong gusto kong magpahatid sa'yo. Hinila niya ito papasok sa taxi. Saka nakangiting nagpaalam kay Lantis. Ito na ang nagsara ng pinto. Salamat uli, Mr. Nakago. Aniya pagkatapos buksan ang bintana. You can call me Lantis and you're always welcome. What's your name, by the way?
She was caught off guard with his question and his super duper mega over cute face. Kaya lumayo siya ng kaunti rito. Rinoa. Beautiful name. It suits you. Iminuwestera nito ang mga pinabili niya. And I think you'll be still beautiful with your tanned complexion. You don't need those whitening products. Pagkatapos ay lumayo na ito at umandar na ang taxi. Mula sa rear view mirror ng taxi ay nakikita pa niya si Lantis habang patungo ito sa pinakamagarang kotseng nakita niya sa buong buhay niya. Nakaparada iyon sa parking lot ng grocery store na nilabasan nila. What the... Is that a Porsche? Oh my God! Bulalas ni Gorgie. That's a Porsche. And you offered to bring us home? Naman, bakit ba naisipan ko pang tumanggi sa alok niyang ihatid tayo? Nanghihinayang na sabi niya. Parang gusto kitang sabunutan, Lola. Porsche na iyon? Porsche! Tili nito. Sa buong buhay ko, isang panaginip ang makasakay ako sa ganoong klase ng car, Day. Hindi ko naman alam na may ganoong klaseng sasakyan palang nag-e-exist sa bansang ito. He's a billionaire, for Pete's sake, Rinoa. Of course, he can afford to buy such expensive cars. Isa pang buntong hininga ang pinakawalan nito nang tuluyang mawala sa paningin nila ang imahe ni Lantis at ng itim na kotse nito. And he's so cute. Oo nga lalo na ang mga mata niya. Pati na rin ang kanyang pang-commercial na smile. Ang bango-bango pa niya. Napansin mo rin pala iyon? Of course. Napansin ko rin kung gaano siya kabait. Sa totoo lang, hindi ganun ang inaasahan kong magiging attitude ng isang gaya niyang mayaman. Well, that's my Papa Lantis. Akala ko ba si Zek ang mahal mo? Akala ko rin ba si Henry lang ang nakikita mo? Suminghap ito. You like him, you like Lantis. May boyfriend na ako. But you like Lantis? Of course not. Tanggi niya. Pero sa kaibuturan niya, nagigilty siya dahil pakiramdam niya ay nagtataksil siya sa kanyang kasintahan. Dahil talaga namang nagustuhan niya si Lantis. Ikakasal na kami ni Henry. Yak! Geronimo! Sige, ipapaubaya ko na sa'yo si Lantis. Huwag ka lang magpakasal sa doble karang Henry na iyon. Come on, Geronimo. I love Henry. How can you say that when you're attracted to someone else? Halimbawa, kay Lantis na kago. Hindi siya nakaimik. Ay, bongga. Sa wakas ay nagising ka na rin dyan sa kahibangan mo sa walang kwenta mong jowa na iyon. Si Lantis lang pala ang hinihintay mong cure. Ang landi ng lola ko. Wala akong gusto sa kanya. Pilit na tanggi niya. May boyfriend na ako at malapit na kaming magpakasal. Maaaring magustuhan ko si Lantis dahil sinabi niyang maganda ako kahit ganito ang kulay ko. Iyon lang siguro ang dahilan. Tinapik-tapik nito ang kanyang kamay. Day, hindi naman ako ang kinukumbinsi mo kundi ang sarili mo . At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.